po si Ahmad Hamja, anak ng isang biktima noong 2001. Nagsasik, nagkarakasan ng grupong ESG o saya sa mga niyang Kristiyano at Muslim sa lalawigan ng Basilan at Palawan at sa karatig nating bansang Malaysia. Noong panahon na yun, nagdeklara si Gloria Macapagal Arroyo ng lawlessness sa lugar sa probinsya ng Basilan, kung saan maraming Muslim ang inahuhuli, maraming Moro ang pinagbibintangan ng membro umano ng ASD. Isa na doon ang aking ama. Ang tatay ko ay isang mangingisda ang hanap buhay namin sa probinsya ng Basilan at magsasaka. Ito po ay hinuli siya mula doon sa Mindanao, idinala dito sa Metro Manila, ikinulong dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan. Nung nandito na sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, ko rin nalaman kanyang mga kaso ay isa siya sa pinaghinalaan ng membro umano ng Abu Sayyaf. Ilang taon, ilang buwan karaan nagkaroon kami ng hearing doon sa kaso ng tatay. Unang huli noon, nagresulta kulang umabot ng 73 unang aresto sa Basilan at i-transfer dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan. Yun ang unang huli ng mga military at pulis at itong mga tao pinagbibintangan sila ay membro ng ASG o terrorist group. Nung nandito na ang kaso at ilang tao, ilang buwan nagkaroon kami ng hearing, pinatunayan namin dito sa korte na inosente ang aking ama at wala siyang kinalaman doon sa paghasik ng kabuluhan sa Mindanao, sa grupo ng Abu Sayyaf. Ilang buwan nakaraan sa tulong ng karapatan, sa tulong ng iba't ibang organisasyon, pinatunayan namin ito sa korte at nag-decide ang korte na na-dismiss ang kaso ng tatay at pinawalang sala sa branch 261. Kinabukasan, ito ay ang kanyang paglaya, sinampahan na naman ulit ng kaso. Ganon din sa mga kaso ng kidnapping kung saan pangyayari sa Basilan, sa Sulu at sa Palawan. Ito yung kasong Dos Parmas. Hindi nakalaya ang tatay ko dahil meron naman panibagong kaso. Ulit namin itong pinatunayan at pinatunayan sa korte na walang kasalanan ang aking ama. At inaantay na ito ng ilang taon dahil ang biktima daw ay si Gracia Bernal. Inaantay pa ang testigo o yung biktima daw ng Abu Sayyaf para mag-identify doon sa akin. Dumating dito sa bansa, si Gracia Bernal mismo ang dumating dito at nagkaroon ito ng hearing at mismo siyang nagsabi na hindi niya nakita ang aking tatay noong panahon na siya ay sa kidnapper o sa grupo ng Abu Sayyaf. Pero ilang taon yung pinaghirapan, ilang taon yung nakakulong ang aking tatay. Dito nag-decide ng korte na talagang walang kasalanan, talagang dinismiss at pinatunayan namin mismo sa korte na release ang aking tatay. Tuluyan na siyang nakalaya noong 2005. Noong 2005, nag-decide ang aking tatay, huwag na bumalik doon sa lugar kung saan nandun siya hinuli, doon siyang pinagbintangan sa lugar ng Basilan, sa Zamboanga. Hindi na ito bumalik ang tatay ko dahil natakot na siya baka maulit-panguli
ang ginawa sa kanyang paghuli o pag-torture sa kanya. Kaya nanirahan kami dito sa Metro Manila. Dito kami nanirahan sa barangay Maharlika sa Taguig City noong nakalaya na siya. Subalit, hindi ko inasahan nangyari ulit ito sa aking tatay. Noong November 28, 2008, hinulit ulit yung tatay ko sa loob mismo ng moske sa Taguig City, sa barangay Maharlika. Noong hinuli siya, habang nagdadasal, ito na naman yung kaso, panibagong kaso daw. At ito, noong hinuli, ilang araw ito missing, hindi ko nakita. Hinahanap namin kung saan mga kampo. Halos lahat ng kampo dito sa Metro Manila, Camp Crame, Camp Pangungdiwa, Southern Police District, lahat kasama kong karapatan. Noong hindi namin makita, tungo kami sa Commission on Human Rights para humingi ng tulong kung ano ang nangyari sa aking tatay. Pero meron nagsabi sa akin noon, before kami naghanap ng mga tao na humuli sa tatay ko, naka-armado, maraming armas, tapos yung sasakyan nilang van na walang plaka. Nung kasama ko ang CHR, kasama rin ang karapatan, hinahanap namin. Nung una namin pumunta, ay tinanggi nila ito. Pero kalaunan, ay siya rin inamin nila. At aksidente pa ito nakita ko, ang aking tatay nandyan sa Camp Crame. Ngayon, ang kanyang kaso noon doon sa Mindanao, ngayon dito na naman, ibinintang na naman sa kanya lahat ng tanong. Siya ba ay membro ng terorista, membro ng ASD, bakit daw hindi umuwi ang tatay ko? Kaya hindi na nga umuwi, natatakot na eh. Tapos hinuli pa rin dito. Ngayon, ibinalik naman kung saan kami nanggaling, kung saan siya hinuli, ibinalik yung kaso na doon naman. Ganon din yung kaso. Kaya nagkaroon din kami ng hearing sa tulong din ng mga iba't ibang organisasyon. Mismo yung Port ng Basilan ay sinabi nila double to party na ito na hindi na pwede dapat ikulong, dapat palayain ng tatay ko. Pero hanggang ngayon ay nakakulong pa rin. Noong panahon mismo, ni Secretary Laila de Lima, siya ang chairperson ng CHR. Sinabi na mismo, illegal ang pag-aresto, walang waran, walang tinorso pa ang tatay ko, walang waran, illegal ang paghuli, illegal rin ang pagdetain sa kanya. Kaya dapat palayain na lahat ang mga nakakulong, walang kasalanan. At sana panawagan ko sa gobyernong ito, lahat ng political, mga detenitong political, dapat palayain na mabuhay tayong lahat. Maraming salamat.